Vera's POV. Napabalikwas na higa si Vera sa kama na maramdaman niyang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng silid kung saan siya natulog. Namapalingon siya sa tabi, wala na roon si Adam. Wala na siyang nakatabi pero naroon pang bakas sa mukha nito sa unang ginamit ito. Napangiti siya sa kaalamang pumayag talaga si Adam na makatabi siya sa pagtulog. Kung bakit naman kasi hinahanap-hanap niya ang amoy ni Adam at kinasusuklaman naman ang kay Alexander. Mas gusto niya rin na si Adam ang lagi niya nakikita at nakakasama. Sa kaisipang yon, napangiti siya. At least may future ang baby ko dahil gwapo naman ang pinaglilihian ko. At kung babae maging anak ko, aba syempre maganda rin katulad ko. Aniya sa sarili kaya bumangon, diretso ng CR. Nagilamos sa tagsipilot saka tinali ang kanyang buhok pa itaas. Nang matapos, lumabas din siya kagad at nagdungo naman sa closet. Nagtaka pa siya kung ba't maayos na nakatabi ang mga damit na pinamili nila sa damit ni Adam. Ganun pa man, niya na lang yan pinakaisip pa. Humilan lang siya ng damit ito ng puting t-shirt kung saan siya komportable at kagad na sinuot iyon. Bahagya din niyang pinasadahan ng tingin ng kabuuan niya sa salamin. Hindi pa malaki ang son niya pero mahalata ng baby bump niya kung naka-fitted siyang damit. Nang sa tingin niya ayos naman na itsura niya, umalis na siya at tagpa siyang pumunta sa kusina. Kagad din kasing kumalam ang son niya at nanubig ang kanyang bagang na maamoy ang mabangong aroma ng pancake mula sa kusina. Good morning! Masayang bati niya sa kasambahay na makita niya nag-aayos ng plato at kutsara sa mesa. Nang dumakaw ang tingin niya sa bandang kaliwa kung saan naroon ang kalan na bagyang natatabingan ng malaking ref, kumunot ang noon niya. Hindi ang cook na isa sa mga kasambahay ng pamilyang Gafford ang naroon na nagluluto, kundi isang lalaki. Nakatalikod to at nakasuot ng kulay pink na apron. Wala rin tong suot na pang itaas kaya naman nakahantad sa kanya ang perpektong likod nito na pinasadahan niya ng tingin. Naparunok siya na makita ang V-shape nitong katawan hanggang dumako ang paningin niya sa pang-upo nito. Ang umbok. Aniya sa kanyang sarili at saka wala sa loob na kumuha ng pancake na kagad niya ring nabitawan. Ouch! Kagat labing napatingin siya sa matanda sa kanyang harapan na nakangiting nakatitig sa kanya. Mainit pa yan, Ma'am Vera. Kakaluto lang kasi ni Sir Alexander. Dahil sa sinabi niya na matanda, nandaki ang mata niya. Alexander? Hey! Napalingon siya sa lalaki ngayon nasa tabi niya na habang may hawak na spatula sa kaliwang kamay at plato na may pancake naman sa kanang kamay nito. Good morning, how's your sleep? It's good, I guess. That's good. Pagpuputol ito at sa kanila pag sa mesa ang hawak nitong plato. Magrereklamo sana kung masakit ang braso ko dahil nangalay sa pagkakaunan mo but then, maganda naman palang tulog mo kaya ayos lang kahit di ko na maigalaw ang braso ko. Giit pa nito. Nagtatakang napatingin siya sa braso nito pataas sa balikat nito. Huminto lang ang pagsuri niya dito na mapansin niya ang pilyong ngiti sa labi nito. Natulog ka rin sa kwarto ni Adam? Maang natanong niya at saka hinabig ang sarili dahil tinanggal na ni Alexander ang suot nitong apron. Nakantad na sa kanyang perpektong abs nito na sa panaginip na palang yata nakita. He has perfect 8-pack abs. OMG! Agad niyang inalis ang paningin niya sa abs nito at tinona lang sa pancake na nasa harap niya. Nope. Sagot nito sa tanong ni Alexander at saka umupo sa katabi niyang upuan. Himala na hindi siya naduduwal sa amoy nito ngayon. Bagkos parang gusto pa nga niya itong singhutin. She likes his smell. You, sleep in my bed, Vera? Mariin pang dugtong nito na kinakunot ng noon niya. In your dreams. She rolled her eyes at him and smirked. Katabi ko si Adam kagabi, that's why I'm comfortable at sleep. Kasi kung ikaw ang katabi ko, malamang hindi kinaya ng sigmura ko. Muling niya pang inirapan si Alexander na kinangisi naman ito. You even said I love you, Alexander, last night habang hagpus mo ko na mahigpit. Panunodyo pa nito sa kanya na akala naman ito paniniwalaan niya. Oh yeah, and pigs can fly. Aniyan lang bago kinagat ang pancake na inumang nito sa bibig niya. I am not lying. Pagpipilit pa rin ito na para bang may mapapala ito sa mga pinagsasabi nito sa kanya. Kaya nga maganda din ang tulog. Good morning, lovebirds. Sabay silang napalingon kay Adam na halos nakapikit pa ang mga mata. Gulo-gulo ang buhok at may bakas pa ng unan sa pisngi. Morning bro, how's your sleep? Tanong naman ni Alexander sa kapatid habang siya'y nagtatakang pinagmamastan si Adam. Hindi kaya? I'm still sleepy, but I'm good. Mabutit ginawa mo si Vera kagabi dahil kung hindi baka mukha akong zombie ngayong umaga. She was shocked when she heard that coming from Adam. Nilingon niya si Alexander na ngayong ngiti-ngiti na. Nakatingin na rin sa kanya at saka siya kinindatan. Told ya,
Ako ang katabi mo kagabi dahil sa akin ka lang, Vera? Sa kabilang banda. Are you kidding me? Galit na tanong ko kay Alexander. Matapos silang kumain sa kusina, nagpaalam si Alexander sa kanya upang bisitahin ang Santiago Tech. Gusto niyang sumama kaya naman pinilit nitong isama sa dati nilang kumpanya, pero katakot-takot na no ang maririnig nito at nagpapahinga na lamang daw siya sa manson. I am serious, Vera? Napabuntong hiningang sagot nito. Buntis ka at hindi ka po pwedeng mapagod. Remember what the doctor told you about your pregnancy? Kailangan mo raw magpahinga at hindi ka pwedeng mapagod at ma-stress. Paglalahad pa nito. Alexander, let me remind you, buntis lang ako, hindi imbalido. Isa pa, gusto ko rin na makita ang dati naming kumpanya. Pagpipilit niya pa rin. Gusto kong tulungan si Alexis sa mga gawain sa Santiago Tech. Leave all that to me, sweetie. Putol naman ito sa kanya. Dahil sa pagtawag nito sa kanya ng sweetie, pakiramdam niya tuloy, mapapapayag na siya nito. Kaya nga narito ako para tulungan kayo, right? Hindi maipinta ang mukhang naupo na lamang siya sa kama. Wala naman na siyang ibang pagpipilian kundi sundin ang gusto nito. Besides, nasa pamamahe siya ng mga Gafford. Hindi siya po pwedeng umusta na akala mo'y kusino, pero ayaw niya naman maburo lamang dito. Ano naman gagawin ko rito maghapon? Naiinis na tanong niya kay Alexander. You can practice cooking. If you want, magpinta ka. Sa sinabi nga ni Alexander, ay bigla niyang naalala ang art gallery niya. Ninitian niya ito na matamis saka nagtungo sa closet nito upang kumuha ng tuwalya. Bakit pakiramdam ko may ibig sabihin ang mga ngiti mo? Nagtatakang tanong naman ito sa kanya kaya't sinundan niya ng tingin. Hey, Vera, tinatanong kita. Hindi ba po pwedeng sagutin mo na lamang? Ako? Bago mo ko lampas-lampasan dito? Go! Umalis ka na dahil hindi naman kita kailangan. Sagot niya rito at saka binuksan ang pinto ng banyo. Tumuloy siya nang ngunit makuha niya ay nakalitaw pa rin habang nakatingin kay Alexander. At dahil ayaw mo naman akong isama, pues, lumayas ka na. May pupuntahan din ako. Pabagsak niyang sinara ang pinto at kagad na nagtanggal ang damit. Binuksan niya ang shower at tinimpla iyon sa hindi gaanong kalumig. Vera, open the door. Dinig niyang sigaw ni Alexander sa labas. Hindi niya na yon pinansin at walang pakialam na ginawa na ang kanyang daily routine. Vera! Kusang umikot ang mga mata niya nang muling marinig ang boses ni Alexander. I said open this door. Gusto man niyang buksan ang pinto at bulaman ang lalaki, hindi niya na magawa. Bukod sa wala siyang suot, may bula na rin ang buhok niya. Pinagpatuloy niya lamang ang pagsasabon sa kanyang katawan at di na inintindi pa si Alexander na mukhang magwawala na sa labas. Akmang papailalim siya ng shower nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. What the? Don't you dare lock the door on me? Galit na sambit ni Alexander na kinaawang ng bibig niya. She got stunned when she looked at Alexander who have nothing but his birthday suit. Nakapang-akit ang bugok. And what do you think you're doing? Naguguluhang tanong niya rito. Di siya magkanda-ugaga kung paano niya tatakpan ang katawan niya nang ay pinagpepiestahan ng mga mata ni Alexander. Lumabas ka nga. You're so sexy. Baliwalang sagot nito at saka siya hinila papalapit dito. Kinabig siya ni Alexander patalikod sa kamarahang tinulak paharap sa tiles. Naguguluhan siya sa ikinikilos sa lalaki pero nang madaman niya ang bagay na bagyang dumidikit sa likuran niya, nanlalaki ang mga mata niya. Alexander, tanggalin mo yang, are you saying something? Tanong nito sa nangaakit na boses. Humawa ka lang sa tiles, sweetie. Di siya agad nakahumadal na agaw ang atensyon niya nang walang babalang diniretso ni Alexander ang kasangga nito sa kanya. Gusto niya man magreklamo at singhalan ng lalaki, di niya magawa dahil nagpapabay ang katawan niya sa gusto nitong mangyari. Alexander! Yes, my love. What do you want? Sunod-sunod nitong tanong habang marahang gumagalaw mula sa likuran niya. Do you want this? Napapikit na lang siya dahil sa sayang nararamdaman. Matagal-tagal na rin simula ng huling may nangyari sa kanila. Di niya inaasang mararamdaman niya ulit ang gandong pakiramdam ng kanilang pag-iisa. Halos hindi niya na alam kung saan siya kakapit para kumuha ng lakas. Nanginginig ang mga tuhod niya, ngunit kulang pa. May kung anong pakiramdam pa siyang hinahanap na si Alexander lamang ang nakapagpaparanas sa kanya. Hindi ba ito makakaapekto sa baby natin? Nag-aalala lang tanong nito kapag kuwan, saka sandaling tumigil at hinarap siya. Baka mapano si baby? Ngayon mo pa talaga naisip yan kung kailan nabitin ka ba? Nakangising tudyo nito sa kanya. Sa inis niya, tinulak niya ito at takmang tatalikuran na, ngunit maagap nitong hinawakan ng kamay niya.
Para binibiro ka lang naman eh. Pabulong pa nitong sabi at saka siya hinagkan sa labi. Maya-maya pa'y pinagpatuloy na nila ang kanilang gustong mangyari. Pinuno ni Vera na mahihinang sigaw ang banyo dahil sa kaligayahan na pinaparamdam sa kanya na Alexander hanggang sa sabay nilang maabot ang sukdulan. Kusa namang pumulupot ang mga braso ni Alexander sa kanya, tsaka siya ginawa na maganghagkan sa noo. Vera, yes? Pagod niyang tugon habang nakasandal pa rin dito. Ngunit hindi niya inaasahan na sunod itong sasabihin na nagbabilis sa tibok ng kanyang puso. I love you. Alexander's POV. So, are you going somewhere? Kuryosong tanong niya kay Vera nang mailapag na ito sa kama. Nakasuot lang to ng roba at tila tulala pa rin matapos ang nangyari sa kanila. Niayaw niyang kumilos at sinundan lamang siya ng tingin. What? Nagtataka pa rin tanong niya. Bakit pakiramdam ko may nagawa akong kasalanan sa'yo? Are you okay? Tama bang narinig ko mula sa'yo? Balik tanong nito sa kanya. Nagtataka naman lumapit siya rito at umupo sa kama. Hindi niya alam kung anong ibig nitong sabihin at kung ba't tumatakbo ng kakaiba. Na ano? You said, what? Nauubos ng pasensya niya at malilate na siya sa trabaho. Say it, love. Anong oras na? Baka malate na ako nito? Sasabunin na naman ako ni daddy at ipapaya sa mga client. Sabi mo mahal mo ko. Puto nito sa kanya. Siya namang natigilan at napatitig dito. So yun palang dahilan kung ba't natulala at parang wala sa sarili. Ganun ba kasama ang pagkasabi ko sa kanya ng I love you para umakto siya ng ganito? Na para bang ayaw mo ba? Balik tanong niya. Kinakabahan siya na baka di nito nagustuhan na sinabi niya, na baka bulyawan lang siya nito at awayin. Kung ayaw mo, sorry, hindi ko na... Are you kidding me? Bumalik ko si Vera ng bangon at walang pakialam na tumayo sa harapan niya. Sinong babaeng di magugustuhan kapag sinabihan ng mahal kita? He was looking at her perfect body which gave him a boner. Kakatapos lang ninahalo sa CR pero nang tumayo si Vera sa harap niya, bahagyang nakikitang nasa harap nito ibang epekto sa kanya. Napanunok siya at pilit hinamig ang sarili. Kakaiba pa rin talagang epekto sa kanya ni Vera. Peste, nakikinig ka ba? Kagad siyang tumingala at sinalubong ang nagtataka nitong tingin. Oh my, what's happening to me? Ewan ko sa'yo, Alexander. Lumayas ka na nga. Akmang tatalikod to kaya naman kagad niyang hinawakan ang kamay nito at hinila. Napaputo sa kandungan niya dahil sa kabiglaanan. Kahit anong gawin ni Vera, nagugulo nito ang kanyang isipan. Damang-daman niyang init ng katawan nito. Nanonoot din sa kanyang ilong ang natural nitong bango. Mas lalo lang tuloy na dagdagan ng pananabik niya para dito. Hindi na po pwedeng ganito na lang. Kailangan may gawin siya para mahulog na rin to sa kanya. Gagawin niyang lahat makuha ng loob nito at mahalin din siya pabalik. Hanggang wala na tong maramdaman kung hindi ang kagustuhan na makasama siya habang buhay. Vera, hinagkan niya to sa balikat bago to tanungin muli. Would you go out on a date with me? He felt her stunned for a while before she looked at him. Ngayon na? Oo sana kung papayag ka. Napakamot siya sa kanyang batok na bigla niyang maalala ang kliyente nila ngayon na galing pa sa USA. Pero kung papayag si Vera, he will drop everything just to be with her. Sabi mo may importante kang aasikasuhin ngayon. Sagot nito at marang sinusuklay ang buhok niya gamit ang kamay nito. Sa mga oras na yun, alam niyang naglalambing na to sa kanya. Komportable nito sa kanya at unti-unting nasasanay sa presensya niya. GGC can run without me. Natigilan siya nang bigla nitong niyakap ang mga braso sa kanya tsaka humilig sa balikat niya. Vera, what? Gusto mo ba? Nauutal at sunod-sunod niyang tanong pero wala siya narinig na sagot mula dito. Namalayan niya na lang marahan niyang hinahaplos ang likod nito habang nakayakap to sa kanya. Kung pwede lang patigilin ng oras, gagawin niya. Gusto niya ang pakiramdam na nakahagpos sa kanya si Vera na para bang natatakot tong mawala siya. Vera? He whispered but still she did not respond. Akmang iaangat niya ang mukha ni Vera nang bigla niyang marinig ang mahinang paghalik nito. Subilay ang ngiti sa kanyang labi. Dinama ang sandaling nakahagpos ito sa kanya habang natutulog pa rin ang bata. Ilang minuto pa ang pinalipas ni Alexander at marahan niyang inihiga si Vera sa gitna ng kama. Nilagyan rin ng mga unan sa tabi nito para masiguro niya na hindi ito mahuhulog lalo pat aalis siya. Alexander, what the? Bakit hindi? Shh! Tinakpan niya kagad ang bibig ng kakarating niyang kapatid. Vera is sleeping. Huwag kang maingay. Marahas na tinabig ni Adam ang kamay niya na nakatakip sa bibig nito at saka bumaling kay Vera. Na makita niyang maganda ang tulog ng isa ay napabuntong hininga na lamang siya. What do you want? Tanong niya kay Adam. Bakit di ka pumunta sa GGC? And how about the Santiago Tech? Ano?
Lahat ng trabaho iaasa mo na sa akin? Sunod-sunod pa nitong tanong sa mahinang boses. Alam mong marami akong responsibilidad sa buhay, Alexander. Hindi ko kakayanin lahat kung pati ikaw gagawin kong responsibilidad ko. Napabuga siya ng malalim na hininga, tsaka inila palabas ng silid niya si Adam. He knew that his brother Adam was a very busy man. He is the boss of Asia anyway. Adam was also the mafia lord who hid behind those innocent looks. Hindi yan lingid sa pamilya nila dahil matagal nang pinasa ng ama nila ang responsibilidad bilang boss of Asia kay Adam. At sa lahat ng halos 4 na taon, hinarang nitong mafia lord who aimed to stop these bosses. Sa paglipas ng panahon at pagsalin-salin ng pesteng yaman at kapangyarihan, bilang isang boss at mafia, lumaganap ang pangit na sistema ng bansa. Papasok naman ako, na late lang. Nakatulog kasi si Vera, hindi ko naman maiwan. Sagot na lamang dito. Hindi mo maiwan? Lukot na lukot ang makapal na kilay ni Adam habang nagtatakang nakatitig sa kanya. Vera is not a baby anymore, and in fact, she's going to be a mom soon. Ano ang kinabukasan na magiging mag-ina mo sa'yo kung ngayon palang magpapabaya ka na? Napahilot ito sa sentido habang naiiling, natatalikuran na sana siya. Adam, pigil niya rito. Hindi ka pa ba na in love ulit? Baliwalang tanong niya. Muli naman humarap sa kanya si Adam na kababakasan ng pagtataka sa mukha. Siya pa rin ba? Kasi kung minamahal ka na ulit ngayon, naiintindihan mo ko. I can drop anything and everything just to be with Vera. I love her. Vera and my baby are the most important things that happen in my life. Ayoko mawala sa akin yon. Napangisi si Adam dahil sa sinabi niya. Alam niya ang istorya ng buhay pag-ibig nito kaya naman alam niya rin na yon ang kahinaan nito. Minsan nakaramdam din siya ng awa para kay Adam. Pero alam niya rin namang walang maidudulot na mabuti ang awa niya para dito. I never stop loving her. Malungkot itong sagot at napayo ko. If I can turn back the time, babalik ako sa oras na kung saan magmamakaawa siya sa akin, balikan ko siya. Nahawakan ko ang kamay niya, na magtiwala ko sa kanya, and yes, I understand you, na mahirap kalabanin ng puso. Napabuntong hininga ito at muling tumitig sa kanya. Pero mas mahirap kalabanin ang tadhana at ang oras. Kaya nga habang maaga pa, be responsible enough for all of your actions. Hindi mo magugustuhan na magiging consequences niyan once magkamali ka. Matapos nga nitong sabihin lahat ng yon, sa kanya, tumalikod na si Adam at muling iniwan siyang nakatayo sa labas ng kanyang silid. Muling sinilip ni Vera na payapang natutulog sa kanapang ngiti. Sa ngayon, hindi na muna niya iisipin ang consequences ng mga ginagawa niya. Lahat naman pwedeng magkamali at nagkakamali. Walang perpekto sa mundo. Ang pangit lang ay kung hindi ka matututo sa mga pagkakamali mo. Sa kabilang banda, everyone, alam nating lahat ang reputasyon ng pamilya Santiago mula sa pribado nilang buhay maging hanggang sa pagpapatakbo nila ng negosyo. Seryoso nakikinig ang mga empleyado, maging ang ibang kliyente ng Gapard Group of Companies kay Alexander. Yan ang araw kung saan anunsyo niya sa lahat ang pag-takeover ng GGC sa Santiago Tech. Tamang pagkakataon na rin yon para sa kanya upang ibalita ang tungkol sa kanilang dalawa ni Vera. Mabilis sa naging pag-agat ng Santiago Tech sa larangan ng industriya. Ipinakilala ito na namayapang si Mr. Pablo Santiago. Hindi man ito ganun kalaki dati pero kaliwat kanan ang gustong mag-invest at maging kabilang sa nasabing kumpanya. Ganon pa man sa tinagal-tagal ng pamamayagpag ng Santiago Tech sa itaas, bigla rin itong humina. Unti-unting bumagsak hanggang sa tuluyan ng nawala sa sirkulasyon ng industriya. Nagsimulang magbulungan ng ibang mga empleyado, pati na rin ng ibang mga kliyente, pero nanatili lamang sa kinalulugaran nila at matyagang hinihintay ang mga nais pang sabihin nito. Marami akong sumubok na angkinin ng kumpanya. Marami ang nagtangkang sirain ito, but today, mas lumakas pang bulong-bulungan at tensyon sa loob ng conference room, pero hindi pa rin siya nagpaawat. Kinagagala kong sabihin sa inyong lahat na ang Santiago Tech ay nasa pangangalaga na ng mga Gafford. Dahil sa binalita niyang yun, nagpalakpakan ng lahat at malugod na tinanggap ang Santiago Tech. Ang ibang empleyado ng Santiago Tech na makasama rin sa conference room, nakipagkamay sa mga empleyado ng GGC, at gusto ko rin malaman ninyong lahat na isa sa mga araw na ito, ikakasal na ako sa isang anak ni Mr. Pablo Santiago pagtatapos niya. Yon ang bagay na bumabagabag sa kalooban niya, kaya naman ngayon makakahinga na siya ng maluwag dahil wala na siyang dapat pang itago.
Sinadya niya rin mag-imbita ng mga media reporters para ipakalat sa lahat kung anumang sasabihin niya. "That's all, sir?" Tanong sa kanya ni Alice, ang sekretary niya. Tumango siya at sinanyasan ito na sumunod na gagawin. Humarap si Alice sa lahat ng panauhin at empleyado sa loob ng conference room bago nagsalita. Pero yun ang tanungin si Mr. Alexander kung meron man kayong mga katanungan. And with that, everyone inside the conference became chaotic. Lahat gustong magtanong. Lahat gustong mauna at ayaw ng pahuli. Tinuro ni Alexander isa sa 4 na reporters na naroon para tumayo at sagutin ang katanungan nito. "Mr. Gafford, sinabi niyong isa sa mga anak ni Mr. Pablo Santiago ang pakakasalan ninyo. Isa pa po, alam naming lahat na kinasal na kayo. Sino ho ba itong pakakasalan ninyo? At maaari ho ba naming malaman kung bakit kayo magpapakasal?" Sunod-sunod pang tanong ng reporter. Tinaas niya ang mic at akmang sasagot na nang biglang bumukas ang pinto ng conference room. Laking gulat niya na makita niya ang 2 gwardya na hawak ang magkabilang braso ng babaeng di niya inaasahan na pupunta sa kumpanya nila. "Vera?" Nagtatakang bulong niya. Ngunit dahil hawak niya ang mic at nakatutok yun sa bibig niya, narinig niyang lahat ng sinabi niya. Otomatikong lumingon ang lahat sa likuran. Kung nasan siya nakatingin, tsaka nagkaroon ng mahinang bulong-bulungan. "Why is everybody staring at me?" Nagtatakang tanong ni Vera. Pinigla sa magkabilang braso pang bitawan to ng mga gwardya. "I said leave me alone. I need to talk to Alexander, okay?" Galit pa rin itong singhal sa dalawa. "Ano ba?" Kagad tumayo si Alexander upang puntahan si Vera na sa puntong iyo'y pulang-pula na ang mukha. Di niya alam kung dahil sa galit, pagod, sakit o ano paman, sa init. Pero listen, Vera is pregnant. "Hey, bitawan niyo siya." Nakuha pa niya ang atensyon ng lahat na nasa loob ng conference room. Pero mas naagaw ni Vera ang spotlight na bigla siya nitong sinampal pagkalapit niya rito. "What the? Para saan yun?" Kunot noong pang tanong niya. He was embarrassed. Kung pwede lang manakit ng babaeng katulad ni Vera, baka malumpo na niya ito at hindi na papabangunin pa sa kama. "Peste ka? Sino nagbigay sa'yo ng karapatan para sirain ang pinaghirapan kong ipundar? What are you talking about? I don't understand." "You don't understand?" Putol nito sa kanya at saka siya pinagsasabunutan. Nagkakagulo rin ng mga empleyado sa loob ng conference room habang inaawat si Vera. Nag-alala siya dahil baka masaktan to at mapahamak ang baby nila. "Don't touch her!" Malakas niyang sigaw habang sinasabunutan pa rin siya ni Vera. Baka nalumpo niya ito at di na pababangunin pa sa kama. "Peste ka? Sino nagbigay sa iyong karapatan sirain ang pinaghirapan ko ipundar? What are you talking about? I don't understand." "You don't understand?" Putol nito sa kanya at saka siya pinagsasabunutan. Nagkakagulo din ng empleyado sa loob ng conference room habang inaawat si Vera. "Don't touch her!" Malakas niyang sigaw habang sinasabunutan pa rin siya ni Vera. Di alam ng mga gwardya kung anong gagawin nila rito habang ang mga empleyado ay nagbubulong-bulungan na. Malamang kinukunan sila ng larawan ng mga reporters at video pa. "Whoever dares to touch her, I will beat out of your body." "Peste ka? Malalagot ka sa... What's happening here?" Natahimik ang lahat. Natigil din si Vera kakasabunot sa kanya. Agad niya hinawakan ng magkabila nitong kamay at niyakap na mahigpit. "Can you explain what's happening here, Alexander?" Kurot noong tanong ni Mr. Gafford na halos kadarating lang. Sa tabi nito ay ang kuya niyang si Adam na pinipigil matawa dahil sa naabutang eksena sa loob ng conference room. "Bitiwan mo nga ako?" Pilit na pumipigla si Vera mula sa pagkakayakap niya pero mas lalo lang niya itong niyakap na mahigpit. "I swear to God, malalagot ka sa akin. Humanda ka sa akin pag uwi natin sa mansyon." Ohs and ahs echoed inside the conference room because of Vera. Nagtataka rin at talatang gustong magtanong ng mga naroon sa narinig nila mula sa dalaga. Kaya naman bago pa uminit lalong kaganapan sa conference room, malakas niyang pinakilala si Vera sa lahat. "Everyone, meet my fiancée, Vera Santiago, the only woman that I love and soon to be the mother of my first baby." Di magkamayong lahat dahil sa binalita niya. Flashes of cameras kept on blinding his eyes and he knew that Vera felt annoyed at that moment. "That's epic, bro," ani Adam habang napapailing. "Papakilala mo lang si Vera sa madla, gumawa pa kayo ng eksena rito?" "Adam, help me." Tingin naman ni Vera at pilit na kumakawala sa kanya. "Itong magaling mong kapatid, dinimolish ang building kung saan nakatayo ang art gallery ko. I swear malalagot sa akin ang pesting to. Everyone, this meeting is adjourned. You may all go back to your location." Mahinahong sambit ng ama niya habang hinihilot ang sariling sentido.
Wala naman nagreklamo o nag-usisa pa. Isa-isang umalis sa conference room ang mga kaninang nagkakagulong empleyado pati na rin ibang kliyente. Nang apat silang naiwan doon, seryosong hinarap ni Alexander ang ama niya. Ano sa tingin mong ginawa mo? Pag-uusapan doon lahat lalo pat may media kang inimbitahan. I thought you handled it well. Yes, I can, Dad. Sagot niya at napabuntong hininga. Pero hindi ko aakalaing darating ang sexing munting bruhang to, nakahagpos ko. So kasalanan ko pa. Singit naman ni Vera. Ayusin mo mga sinasabi mo, Alexander. Nanggigigil pa rin ako sa iyong visit ka. I will go now. Ani Mr. Gafford saka bumaling kay Adam. And you, ikaw mag-ayos ng mga pinaggagawa ng kapatid mo. God, I don't know what to do to the both of you. For once, be matured enough. Matapos yon sabay nang umalis ng conference room, sina Adam at Mr. Gafford. Naiwan kami ni Vera na hanggang ngayon nagbabangayan pa rin. I'm sorry, hindi ko alam. Wala ka talagang alam. Putol ni Vera sa kanya. Galit na sinikaw pa siya ni Vera sa sikmura dahilan upang pakawalan niya to. Alam mo bang pinaghirapan kong ipatayo ang art gallery na yon? That was my biggest dream, Alexander. Dugo, pawis at halos araw-araw akong pagod at puyat. Makaipon lang pampatayo ng gallery na yon. And here I thought tumatakbong art gallery ko kahit wala ako dahil may tiwala ako sa mga empleyado ko pero nagulat ako. Tumabik sa akin isa sa mga empleyado ko kanina at sinabi, ikaw ay nagpadala ng mga tao na magdademolish sa gusali. Gano'ng kasama yung ugali mo para gawin yun, ha? Nahilot ni Alexander ang sentido nang maalala ang pinadala niyang empleyado sa isang gusali. Ang gusali yun kasi sinangla sa kanya isang businessman 2 taon na nakakaraan. Pero dahil naapektuhan yun ng tinatawag na global crisis na tumama sa lahat ng bansa, hindi nakapagbayad pang nagsanglanon sa kanya at tuluyang ibinenta. Sa akin ang property na yun, Vera. Kung alam ko lang naroon palang gallery mo, hindi ko sana pinag-iba yun. I'm sorry, okay? Hindi ko talaga alam. Isa pa, I'm planning to build the expansion of Santiago Tech on that property. Pagpapaliwanag niya rito. Nahahapong naupo naman si Vera habang sunod-sunod pumapatak ang luha nito sa mga mata. Pakiramdam tuloy niya pinipiga ang puso niya dahil nakikita niya tong umiiyak. Nilapitan niya to at niyakap at ginawaran ng hagkan sa noo. I'm sorry, please, forgive me. Tutulungan kitang mapatayo ulit ang bagong art gallery dito sa GGC. May bakante pa namang for free? Humihikbi pa rin tanong nito sa kanya. At dahil doon hindi niya maiwasan na mapangiti. Yes, love. Para sa'yo, libre lang. Huwag ka na magalit. Huwag ka na ring umiyak. Baka maging iyakin din ng baby natin. Tudyo niya rito. Pinunasan niya ang luha nito sa pisngi tsaka ginawa na mabilis na hagkan sa labi. Let's date today. I'm hungry. Maya-maya sambit ni Vera na mas talo pa nagpalawak ng ngiti niya sa labi. Sure, anything for my love.